Hi, hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man kayo muli na nanonood ng video ito, tayo po muli ay tutunghay ng pagbasa para sa Enero 25, 2024, Huwebes. Yan. Sa Ebanghelyo ng Mabuting Balita ni San Marcos, ang kabanata ay 16, mga talatang 15 hanggang 18. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng Simbahay taong 2024. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ito po ay utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na pinili para ipadala kung saan man ibig ng Panginoon na sila ay magmisyon. At ang kanyang bilin ay buong sanlibutan. At pangalawa ay ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Sino ba ang tinutukoy na mabuting balita? Di walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa sangkatauhan sa tiyak na kapahamakan dulot ng kasalanan ng tao. Kaya ang kanilang daladala sa kanilang pangangaral ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus mismo, hindi ang kanilang mga sarili. Tinagpo ng Panginoong Hesukristo si Pablo sa daan patungo sa Damasco. Maaari naman siyang magpakita sa silid, sa templo o kahit na nga sa panaginip. Ngunit mas pinili pa rin ni Jesus na katagpuin si Pablo sa mismong landas na kanyang tinatahak. Ito po yung kasaysayan ng encounter ng Panginoong Hesus kay San Pablo noong mga panahon na yon. Siya po ay taga-usig at inuusig niya ang lahat ng mga mananampalataya. Ngunit kinatagpo siya ng Panginoon sa mga panahon ng kanyang ginagawang pag-uusig sa mga Kristiyano at mga mananampalataya. Kagaya ng sinasabi natin, ba't hindi siya kinatagpo sa silid, sa kanyang bahay, sa kanyang work or trabaho? Minsan ganun din ang Diyos, di ba? Kinakatagpo tayo sa gitna ng ating pagsubok, problema, suliranin, pangangailangan, sakit at karamdaman, kaguluhan sa buhay. Di ba? Iba-iba yung pamamaraan ng pagtagpo ng Panginoon. Pero ang gusto niya, kaya tayo kinakatagpo, ay maglingkod at magpahayag ng kabutihan na patuloy niyang ginagawa sa atin. Sa gitna ng paglalakbay ni Pablo, nabago ang kanyang direksyon. Totoo yun. Nabago ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsalubong sa kanya ni Jesus. Tulad ni Pablo, matatagpuan din natin ang Panginoon sa mismong pangkaraniwang landas ng ating buhay. Marahil patungo tayo sa isang destinasyong ninanais natin, ngunit mababago ito sa isang iglap dahil may ibang plano ang Diyos para sa atin. Kaya nga, kapag may mga pangyayaring malaki sa ating buhay, na ito yung ating minimithi ngunit nag-iba, isipin na lang natin palagi, may mabuting plano ang Diyos kaya nagbago ang direksyon. Marahil sa una ay magugulimihanan tayo, ngunit tandaan natin na laging mas mainam ang hangarin ng Diyos. Hindi siya nagkakamali at lagi tayong dadalhin sa katuparan ng ating misyon. Hayaan nating lagi niya tayong akayin sa landas ng Ebanghelyo. Diba may binabanggit sa aklat ng Roma, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Minsan nga, diba, hindi natin maintindihan, pero along the way, sa katagalan ng panahon, nare-realize natin at masasabi natin,
Kaya pala nangyari ito sapagkat mas maganda ang plano ng Diyos. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.